So, magandang araw. Ako si George at pag-uusapan natin ngayon ang cost of living dito sa Australia bago matapos ang taong 2025. So, kung matagal na kayo nanonood dito sa channel namin, malamang sa malamang nanonood din kayo ng ibang content creator dito sa Australia. At hindi na bago sa inyo yung mga katagang cost of living. Ngayong video natin, magsiset tayo ng isang example. Isang example na may isang pamilya, 3 miyembro, si Popsy, yung asawa niya at ang kanilang batang anak, ay nagkaroon ng visa sponsorship, working visa sponsorship dito sa Australia para magtrabaho. Si Popsy ay sabihin nating may 4 or 5 taon na experience as an IT professional sa Pilipinas. Meaning, hindi siya bagong IT, hindi din siya nasa managerial IT or nasa mataas na posisyon. Dahil nga nagkaroon siya ng work sponsorship, magkakaroon siya ng sahod na sabihin natin, for example, is 80,000 Australian dollar per year. Yung 80,000 Australian dollar per year na yon, isatawagin natin taxable income. Itong taxable income na to, gagamit tayo ng mga tools sa internet tulad ng paycalculator.com.au para makuha natin yung neto. So kung makikita nyo, kapag nilagay natin ang 80,000 Australian dollar, ang sahod niya annually, magkakaroon siya ng neto na 63,600 per year approximately. So kung hatiin natin yon sa loob ng 12 buwan, magkakaroon siya ng around 5,300 approximately na neto kada buwan. So doon sa 5,300 na neto niya, doon natin ngayon ikakaltas yung mga essentials for living dito sa Australia bilang may isang pamilya. Dito pala sa example natin, si Pops pa lang ang magtatrabaho habang naghahanap ng trabaho yung kanyang asawa. Isa sa pinakamalaking labas ng pera pagdating dito sa Australia, especially kapag bago ka pa lang, is yung renta mo. So dito sa example natin, sabihin natin na sila Papi at yung kanyang pamilya is nag-rent ng $600 per week dito sa Brisbane. So per week, that means sa loob ng isang buwan, may 4 na linggo. For example, ang bayad nila sa kanilang renta alone is 2,400. Siyempre, ang susunod ay kuryente. Sabihin na natin dahil 3 sila, isa is bata, mag-average siguro yung kuryente nila is around 150 per month. Another essential utility na kailangan mong bayaran pagdating dito sa Australia is yung tubig, hot water and cold water. And nag-average siya ng around 90 to 110 Australian dollar. So siguro isarado na natin sa $100 per month yung tubig nila. At dahil nga nagrenta sila, kailangan nila ng home internet. So yung mga home internet dito, depende sa service provider, nag-range ng around $60 to $100 per month. So sabihin natin yung kinuha nila Papi is around $80 per month. Now, isa sa kailangan yung makuha pagdating dito sa Australia at kukuhanin din nila Papi is of course yung phone plan. Hindi na natin sasama yung actual unit, for example, SIM card na lang and plan. Sabihin natin 2 sila and $35 ang plan kada isa, so that will cost them around $70 per month. At dahil nga naka-working visa pa sila Papi, na wala pa silang tinatawag na Medicare, which is yung public health insurance dito, kailangan nilang kumuha ng private health insurance. And for a family of 3, medyo nag-research tayo, and it will cost them around $400 to $500 per month. So sabihin na lang natin na $500 yung kinuha nila top year. So kung susumahin na natin yung nasa listahan natin, meron na silang gastos na 3,300 for that specific month. Pero may isa pang malaking bagay na hindi natin pa naisasama, which is yung groceries nila for that specific month. So sabihin natin for a family of 3, meron silang grocery of around 800 Australian dollar. So kung susumahin natin lahat-lahat, 3,300 plus 800 na grocery is meron na silang kailangan i-budget na 4,100. Hindi pa doon kasama kung yung pang-commute nila, yung pangkain nila sa labas, and kung mga panggala-gala nila. So, essentially, ang natitira na lang sa kanila is 1,200. Pwede din nilang ilagay majority of that into their savings or ipadala sa Pilipinas.
Now, maraming mga bagay para mas madagdagan pa yung 1,200 nila na extra per specific month. For example, yung renta nila na 600 per week, pwede yon habang naghahanap pa ng trabaho yung misis ni Popsy is tumira muna sila sa mga shared accommodation. May mga Pilipino naman na nagpapaupa kahit paano dito para at least makabawas-bawas sa gastos. Another option nila, Papi, is tumingin ng mas maliit na apartment dito sa city or medyo lumayo-layo sila sa mismong CBD itself. Sa kadahilan ng mas malayo ng konti ang apartment o bahay nila sa CBD, mas mura kahit papano ng konti. Another one is yung health insurance. Though I would not recommend na magtipid sa health insurance. That's my personal preference. Pero yung health insurance nila na sabi ko nga kanina is nasa gold tier, pwede siguro nila muna sa basic at the moment while again naghahanap ng trabaho yung asawa ni Popsy. Maraming salamat po kung natapos nyo itong video na to. At sana po hindi po kayong ma-discourage na pumunta dito sa Australia. Ang video po na to is para hindi doon. Ang video po na ito is para at least maset yung expectation nyo kung magkano po yung cost of living dito sa Australia. Ngayon, kung allowed po ng visa restriction nyo na magkaroon po kayo ng sideline or side hustle for extra income, meron po ako isang video ay pinakita ko kung paano po mag-deliver ng pagkain, ng grocery, and kung magkano yung kitaan. So, pwede nyo po siyang panoorin dito.